Hindi ko in-expect na, sabihin na lang ng mga tao, lagi akong naiyak sa vlog ko. Welcome home! Life is something beautiful that God gives us. He blessed me. He blessed me with these thoughts and these ideas to put it together. Eureka! Kamusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay may tuturing ko na isang magandang araw dahil sa bukod sa napakaganda ng aking guest ngayon ay may tuturing ko na isa siya sa mga matatagumpay na kapwa ko Pilipina na nandito sa Qatar. Kasi siya ang may-ari ng isa sa paborito kong kainan dito sa Qatar, ang Sari Sari Fusion. Palakpakan natin, digital clap nga lang, si Miss Josh. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for having me here, Eureka. At sa mga nanonood ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. So make sure to follow Eureka if you haven't followed her page. Salamat, Miss Thank Josh. you. At welcome din sa aking YouTube channel. Miss Josh, tanong ko lang, bago ka maging businesswoman o may-ari ng restaurant dito sa Qatar, yun ba talaga yung trabaho na ginagawa mo or may iba pang nauna? Actually, wala talaga akong business background or generational wealth. So, kung ano man yung nasimulan namin is talagang ginapang namin mag-asawa. So, siguro ngayon kasi na nakikita mo na na-establish na kasi medyo matagal na rin kami. So, more than 22 years na rin kami Wow. sa Qatar. But prior to this, my journey started at 40,000 feet in the sky. So, I was flying as a flight attendant. So, I was flying back home for 2.5 years for Air Philippines. And then, I moved here 2004 sa Qatar Airways naman. So, Wow. I resigned 2012 as Cabin Services Director for Qatar Airways. The reason why I resigned is you cannot have both worlds. So, for me, I chose to have a family. But unfortunately, God has different plans. So, this is our baby. So, since hindi na po ako magkakaanak, so this is, ito na yung baby namin na mag-asawa. So, I was flying before ako mag-business. Okay. Wow. Imagine, ang ganda na ng trabaho mo, and then nakakapunta ka pa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, pero iniwan mo. Ano yung bagay na nag-udyok sa'yo para magkaroon ng ganong desisyon? Kasi kung hindi for your information lang, no, kapag ganon yung trabaho mo, okay na yung salary. Kung tutuusin. Bakit? Actually, flying is my dream job. So, i-give up ko talaga yung dream job ko to start a family. And I'm willing to do that talaga. However, along the way, iba pala yung plan ni God for you. So, medyo struggle talaga yung pinagdaanan namin kasi I thought once na nag-resign ka is madali na kagad yung buhay, na mabubuntis ka na lang. Alam mo yon. Pero hindi pala ganon. So, I faced a lot of struggles. Like, I had 4 major surgeries. And the first surgery that I had, I got to know that I have endometriosis. So, I think konti lang sa buong mundo ang may endometriosis. Pero isa ako sa meron nun. And we never talk about endometriosis
Kasi nga parang we're not open to it. But I think we should talk about endometriosis din para maging aware din yung mga kababaihan at hindi sila mahiya kung meron sila nito para at least alam nila at ma-prevent din nila kung paano ma-cure. Actually, walang cure eh. Talaga, prevention lang talaga or lifestyle lang talaga yung ano. So, hindi siya madali for me, especially kung ang dami mong hindi mo alam na pagdadaanan ko pala yun. Kasi since 2010, nag-work up na kami. So, I have done 4 IVF din, pero failed siya. Tapos, I've done 2 surrogacy na rin, pero failed din. And then, the last IVF was 2023. Unfortunately, yung doktor, na-poke niya yung colon ko. Of course, wala namang may gusto nun. So, that led to sepsis. So, I was supposed to die 2023. 42 days akong nasa hospital. Ang pinakamahirap is yung nasa ICU ako. So, that day, talagang sinurrender ko na kay God yung buhay ko. So, alam ko talaga na hindi siya madali kung titignan mo. Ang haba na ng journey ko, 2010 to 2023. So, hanggang ngayon, I've been struggling for my health. So, napaka-cliche na sabihin na health is wealth, pero totoo yun. Na kailangan mo talagang alagaan yung sarili mo. Sa ganong klase ng karanasan na pinagdaanan mo, actually na pagsubok na pinagdaanan mo, dumating ba sa punto na tinanong mo na, God, bakit ako? Bakit sa akin pa to nangyayari? Kasi looking at you now, parang kahit ako nabigla rin na imagine. Oh my God, ba't ako umiyak? I promise myself na I wanna be strong in the camera din. Kumbaga, as much as possible. Oo, kumbaga parang I question God na bakit ako? Bakit ko naranasan to? I just wanted to give my husband a baby. Kasi una, pangarap na namin talaga 6 na baby. 6 kids talaga. When we officially got married, we really wanted to have 6 kids. But, of course, since pareho kaming self-made, so kailangan namin munang career unahin. So, when we got married, almost 30 years old na rin kami. So, late na. So, hindi namin inisip dati na mahirap palang mag-baby. Hindi namin inisip na mahirap siya. So, ngayon, nung parang nag-treatment na nga ako, nag-work up na hindi pala siya madali. So, sabi ko na lang, when I surrendered to God, that was 2023. Nung last, operation ko na dito sa Hamad. Kasi nakakatatlo na ako nun eh. So, sabi ko talaga kay Lord, ano ba talaga yung plano mo for me? Kasi, ang sabi ng doktor, nung nagka-sepsis ako, magkaka-stoma bag ako. So, yung familiar ka naman din sa stoma bag, di ba? Yung dito ka nagpupupo. But this is my saving grace kasi kung hindi naagapan at hindi ganawa ng paraan by this time, wala na ako dito. So, just merely talking to you right now again, it's a blessing for me just being here and sharing my journey with you.
I mean, I've shared this before, but this is the second time I'm sharing it now in the public, of course. Pero, ngayon kasi I'm trying to recall everything na nangyari sa akin. Hindi siya madali. Hindi siya, I mean, it's not an easy journey, pero you need to bounce back. Kasi right now, gaya yung sinabi mo na isa sa matagumpay, I have a choice naman na I can be in the room right now and just be miserable. I can just wait for my husband and dun lang ako, matutulog lang ako kasi I'm having an anxiety attack or anin ako ng depression ko. Pero nandito ako right now, 'di ba? Parang nung nagka-stomach bug ako, tuloy pa rin yung buhay. Kumbaga, kailangan mo talagang mag-bounce back. Kasi kung hindi, ikaw rin yung mahihirapan eh. Ikaw rin yung, di ba, you have to fix yourself muna so that you can empower a lot of people then na to show up. So, hindi madaling mag-show up. You have to be courageous. You have to have courage to stand and be yourself. Kasi naranasan ko na nobody will help you. You and yourself alone. Yun. Kumbaga ngayon, that's the reason why I'm showing up. Because alam ko yung pakiramdam na wala kang boses and walang tumutulong sa'yo. So, that's the reason why. And, thank you. And, because I had really a bad trauma, especially, I think, nasabi ko na rin yun sa'yo na there's one content creator that approached me with regards to, I shared my journey with him. So, as much as possible, I wanted to avoid any interviews anymore. But the reason why I showed up again for the second time is because when I met you here, do you remember? Yes. That moment is very important meeting with you because binigyan mo ulit ako ng tiwala na magtiwala ulit sa tao. Kasi, especially, that's our tagline and our greetings talaga na welcome home. Because I really wanted them to feel that they are home. That's their second, this is their second home. It's their home away from home. They don't know how much it means to me to be here right now, just doing this. I mean, it's very difficult. I mean, hindi siya madali talaga. And it's really hard if no one is supporting you. And then kaya that's the reason, I know it's out of your context, but that's the reason why I keep showing up. Because every time na they will remember you is either they will ask for monetary, they will supporting you, but they ask 500, 1,000, or alam mo yon. So, parang kawawa naman yung mga maliliit na negosyante. And I don't consider myself big then kasi when we started with Sari Sari, we opened January 3, 2020. This is my gift for my husband. So, right after 2 months, because of COVID, we shut down. And you know the feeling, I think everybody, all of us, wala namang hindi nakakaalala dun sa time na yun. Diba? Lahat tayo may Parang kanya-kanyang kwento. Oo, about pandemic. So, hindi nila alam yung struggles as a business owner. Akala lang nila lagi parang maganda. Pero there's a lot of challenges along the way, struggles din. But, bear in mind, during those time, it's an eye-opener for all of us
na we have to be ready, we have to be prepared. Na pag dumating ulit yun, iniisip ko, pag nag-retire ako, ganun yung mangyayari sa akin pag hindi ako ready. So, we have to be ready. So, alam mo yun? So, kaya iniisip ko na, kailangan ba talaga ng suporta from other people? But this time, I don't wanna play small. So, I decided na parang to be visible, to be the face of our brand. And at the same time, when I met you, merong taong mga magagaling. Marami talagang tao na hindi lang nabibigyan ng opportunity kasi pili lang yung nilalabas natin. At least now, being a content creator, pwede talaga tayo magkaroon ng boses to empower women especially. And my platform talaga is sa mga babaeng hindi sumusuko, yung mga babaeng walang boses din, na magagaling, na alam mo yon, na kailangan meron tayong totoong suporta, yung totoong genuinely na alam mo yon, gaya nga ng sinasabi dun sa yung sa content creation namin, one changed soul is better than 1 million views or billion views. So, nakatanim yun sa utak ko. Paano ko ba magagawa yun? Paano? Parang nagkaroon lang ako ng clarity when I met you. Nung sinabi mo na you were so inspired and you feel home every time you come here. That's why you said this is maybe one of your favorite restaurant. But see, isang tao lang yung nakausap ko, pero nag-iba na yung perspective ko kagad na we're doing a great effort and innovations. So, kailangan mo lang maniwala. Merong isang taong maniwala lang sa'yo at sumuporta sa'yo it will make a lot of difference. Diba? So, thank you. Thank you for reminding me. Thank you for telling me na meron din pala kaming magandang napapakita sa tao off-cam. Alam mo yun, yung hindi talaga nakikita kasi we're not really famous naman talaga. So, I think in Qatar, maybe 10% or less yung mga nakakakilala sa amin. Pero I'm grateful na nakilala kita kasi at least nasabi mo sa amin na yun talagang gusto namin ma-feel yun ng tao eh. And nagre-resonate din sa'yo. So, at least, yun. Gusto kong huminga ng ilang beses na malalim, no? Dahil kung tutuusin, nabigla ako. Nabigla ako na ganun klaseng journey yung pinagdaanan mo. At upon hearing it, lalo kita tuloy hinahangaan. Thank you. Kasi sobrang, hindi ka lang matagumpay, pero sobrang strong mo. Yun yung sobrang, hindi ko in-expect na, sabihin na lang ng mga tao, lagi akong naiyak sa vlog ko. Ayan. Na, grabe, ang gusto ko lang mangyari, ma-inspire mo yung mga manonood na mag-take risk na from magandang posisyon ng trabaho, mag-take risk na magbitaw doon at tumahak ng bagong career. Pero upon hearing yung mga binahagi mo kanina, grabe, parang ang dami pa palang anggulo na ma-inspire mo ang maraming tao. Kaya gusto ko rin magpasalamat kasi hinayaan mo na magsalita, mag-share dito sa YouTube channel ko. Well, para sa kaalamahan ng lahat, so noon, ayoko talagang kumain dito kasi okay lang sa akin ng McDo, okay lang yung kung ano yung nakasanayan na. Naglalakad-lakad ako. Then, ang nangyari, yung isa sa mga crew nila, sinabi yung tagline na, "Welcome home." So, parang dun ako na-attract na, uy, welcome home daw. Kasi kaming mga OFW na malayo sa Pinas,
yung ganun na makarinig ka ng welcome home, talagang parang something na bukod sa personal, something na may hugot kang pinagmumulan eh. Kaya, nahikayat ako na kumain. Nahikayat ako na kumain. Tapos, mula nung araw na yun, actually, almost 1 taon na mahigit, naging tambayan ko na to. Kaya, nung may nagsabi sa akin na kaibigan ko na sinama ko dito, uy, siya yung may-ari. Silang mag-asawa yung may-ari. Sabi ko, talaga ba? Parang, parang gusto ko siyang pasalamatan kasi, talagang nagkaroon ako ng parang ikalawang tahanan dito, no? Sa Qatar na after ko ng pagod, sa ginagawa kong work, talagang meron ako magiging pahingahan, magiging kanlungan, ganun yung peg. Kaya sobrang thank you dahil isa ka sa mga tao sa likod nitong restaurant na to. And sana, mas marami pang mga Pilipino na nandito sa Qatar ang maramdaman din na meron kayong tahanan na mararamdaman nyo na yun, yung komportable kayo, kinakain nyo ulit yung mga pagkain nating Pilipino na magre-remind, magpapaalala sa inyo sa mga pagkain na naging bahagi ng kabataan natin, ng pagiging Pilipino. Kaya sobrang thank you. Miss Josh, kasi ngayon na meron ka ng sarili mong mga ginagawang mga video. Actually, napapanood ko, isa ako sa mga taga-subaybay mo. Yung tagline mo tuloy na, pwede mo bang iparinig sa kanila? Yung tagline ng iyong plataforma? So, this is Josheva. Just show up. Reminding you, when you show up for yourself, the world will show up for you. So, that's my tagline. Because actually, the reason why na ginawa ko yun, first of all, my name is Josheva. So, shinorten ko lang na Josh, show up. So, it reminds me, it's a reminder actually for myself to show up every single day. No excuses na kahit may pinagdadaanan, may struggle, it's not the end of the world. Kaya mo talagang mag-show up. And I'll do whatever it takes for me to be here. Kahit mahirap, gagawan mo talaga ng paraan. Kasi I know you have so many things to offer. You have so much love to give. So, I mean, the reason why I keep showing up is for my sanity. Not for anyone. Because the reason why I'm showing up, I don't need validation from anyone. So ako, pag nakita mo yung mga content ko, kahit magmukha akong tanga dyan, walang gustong manood sa akin, walang views, it doesn't matter. Kasi all I want to do is become visible for our restaurant. And I'm doing this because I'm happy doing it. And for my sanity, number one. So, if I keep showing up, because I'm doing it for myself. So, yun talaga yung pinaka-main reason why I'm doing it. Thank you for that, Miss Josh. Anong mensahe ang masasabi mo sa mga nanonood para mahikayat mo sila na mag-show up din? Sa kabila ng mga pinagdadaanan, sa kabila ng maraming problema na nararanasan. Ang masasabi ko lang siguro na alam kong laging may takot. Lahat, kahit naman normal lang na matakot tayo, pero all you have to do is take that first step to become courageous enough. Kasi mas nakakatakot kung wala kang gagawin. Gaya ng sinabi ko, siguro nakikita nyo na lang na okay na parang syempre, you have to project yourself kung ano talaga yung nararamdaman mo. But it doesn't mean na wala kang takot. Lagi kong isinasabi na I'll do whatever it takes para mag-show up every single day. So, what I want you to do is be courageous enough to conquer your fear. Alam ko yung pakiramdam na maging mahirap din.
Kumbaga, yung mama, papa ko, sundalo pareho. So, hindi ako nanggaling sa mayamang pamilya. Kung ano man yung ngayon na nakikita nyo, kasi pinaghirapan namin yan. So, babalikan ko lang yung buhay namin dati. At ngayon, kung anong yung message na gusto kong sabihin sa inyo, mahirap. Ang daming mahirap. I mean, sabihin mo, mahirap yan. Mahirap magtrabaho, mahirap gawin to. Mahirap talaga lahat. Wala namang madaling trabaho, di ba? Pero tandaan nyo, mahirap maging mahirap. So kung mahirap man yung magulang nyo, hindi nyo kasalanan yun. Kasalanan nyo kung hindi kayo mag-i-improve. Kung hindi nyo tutulungan yung sarili nyo. Nasa Diyos ang awa, pero nasa atin yung gawa. Kumbaga, gaya ko, ang dami ko ng pinagdaanan when it comes to my health. Pero sumuko ba ako? Nandito pa rin ako. Ngayon, alam ko hindi na ako magkakaanak. And I am so blessed because yung asawa ko, tanggap niya yun. Yun yung pinaka-greatest ko talaga na pinagdasal ko talaga na matanggap niya. So, wala na akong ibang reason not to show up. Every single day. So now, being a content creator and a business owner and entrepreneur, at least I have to empower women na yung gustong magsimula pero takot magsimula. Nasimulan mo na ngayon. Kasi ikaw lang din yung makakatulong sa sarili mo. Simulan na natin. Oo. Simulan na natin. At may hindi ka pa nabanggit. Bukod dun sa mga description. Isa kang mabait at mapagmahal na asawa. Yun. At Miss Josh, sobrang thankful ako talaga sa pagkakataon na to. Ulit-ulitin kong sabihin kasi grabe yung kwento mo. Parang pati ako nabigla. Unexpected. Sobrang parang ilang araw ko tong dadalhin, tong impact mo sa akin sa mga oras na to. Ay, paborito ko kumain dito. Masaya ako na mismong yung may-ari ang magbibigay sa akin ng mga sagot sa mga katanungan ko. Miss Josh, gano'n na katagal ulit itong restaurant nyo dito sa Qatar? Going 6 years na. Etong sari-sari. Pero when we started our business here, we started with Amazing Waffles restaurant. Actually, it's cafe. Sa Wakra siya naka-base before. Okay. So we opened. Hindi kami makapenetrate sa mga malalaking mall or dito sa city center itself because hindi nga kilala yung brand namin. Just to share with you, hinahangaan ko talaga yung mga Indian community dito sa Qatar kasi they really supported each other. Nung time na nag-approach ako sa Lulu, we just wanted to put up a small kiosk na corn. So, by the way, when we started this business, nung hindi pa siya sari-sari, nagtitinda muna kami sa mga events. So, ang una naming tininda talaga is popcorn. Kasi yung popcorn, madaling itinda. Di ba seeds lang yun, dumadami. Itubo ka talaga sa popcorn. So, nag-start kami. So, imaginein mo, from flying, na ang ganda lang ng sahod mo. Tapos biglang punta ka, magbibenta ka ng popcorn. Parang ang hirap niya. Pero, wala namang masama kung magbenta ka ng popcorn. So, doon kami nag-start talaga. Now, nung gusto namin mag-initial ng kiosk nga, nung pumunta kami sa Lulu, tinanong kami, sino ba may-ari niyan? Sabi namin, kami, Pilipino. Pilipino, we don't take Filipino, only Kerala. So, they really support yung community talaga nila na pag Kerala ka. So, nakatanim yun sa utak ko na, ang galing, grabe yung support system nila sa kalahi nila. So, hindi ako nakapasok. So, ang ending, umikot kami dito, wala talagang kumukuha sa amin. Napunta kami sa Wakra.
So, ang layo namin. Ganun kalayo. Dati yun, that was 2012. So, ganun siya kahirap. Tapos may mga key money pa. After a year, we opened in Bin Mahmood Quality Hypermarket. Prior opening this sari-sari, so minove na namin yung sari-sari dito. Kasi nga, naging patok doon sa Bin Mahmood yung mga Filipino food. So, hindi lang amazing waffles yung tinitinda namin. So, in-incorporate namin yung mga bangsilog, tosilog, mga ganon. So, naging patok siya doon. Wow. So, I said, mas maganda palang mag-restaurant na lang tayo compared sa cafe. Kasi mas malaki, makaka-capture nating market. Yung mga Pilipino talaga. So, before kami mag-open, we joined the Salon Culinaire. And we won 3 awards, major awards, and we got the top highest award for Thai category. So we won the gold award and the trophy, the highest trophy for that particular segment, which is yung Thai food. Grabe. Ang ganda ng imagine yung ganun na mga pagsubok na pinagdaanan nyo at kung ano na ngayon itong paborito kong restaurant. Ang ganda. Talagang pinapatibay tayo ng panahon. Ano ang pinaka maipagmamalaki mo na meron ang restaurant mo na wala sa iba? Unang-una, alam naman natin na for you to put up a restaurant in Qatar especially is napakahirap. Kasi meron kang baladiya, meron kang MOPH, ang daming check. We've been participating in the major events in Doha. We have great customer service, pagmamahal talaga. So, service from the heart ang ano namin. So, gaya ng sinabi kanina ni Eureka, is we welcome our customer, hindi lang parang Filipino lang. Diverse talaga yung customers namin. And so, ang pinaka-proud ko is bilang owner, meron akong certification. I passed the exam for MOPH. Wow. So, if I pass the exam, meaning to say, my team has to pass the exam as well. Na alam mo, sigurado ka na malinis ang restaurant namin. Bonus na lang na masarap ang pagkain namin. So, bonus talaga yon. And yun yung mapagmamalaki ko kasi yung husband ko is Kapampangan. So, you know naman that Pampanga is the culinary capital of the Philippines. So, sigurado ka na masarap ang pagkain kasi sa panlasa niya, kailangan nakasangkot siya. Parang marinated talaga ang mga pagkain. Mapapatunayan ko yan. Affordable pala. At mapapatunayan ko yan. Sa totoo lang, kung siguro nga nandito yung pinaka-main job ko, baka araw-araw na ako nandito. Salamat, Miss Josh. Pwede bang kumpletuhin mo itong sentence na to? Ang Eureka moment ko ay... After talking to you, my Eureka moment is I don't need permission to live life anymore, and I just need to build business for myself. Nice. Eureka! Eureka! Just show up! And the world will show for you. Oh. Thank you. Maraming salamat sa inyong panonood. Eureka! Paalam! Thank you so much. And by the way, this is my first official interview because I will be launching this G6 movement that I have. So you're the first one that I'll be okay lang ba sa'yo? Salamat agad. Salamat, Miss. Nagagawin ko siya. So meron akong tinatawag na G6 movement. So G6 kasi G means Gamboa, that's my last name. So, growth, grit, grace, goal, of course, God, and goal. So, ngayon, gusto ko talagang tong platform na to, na pag may nag-interview sa akin, I call it the switch. So, this time, I will be switching
I'll be hosting. I'll be the one interviewing you, Miss Eureka. So, is it Wow. okay if I'll do Okay that? na okay. Ayun. So, ayun, hintayin niyo yung ano namin, yung podcast namin with Miss Eureka. So, once again, this is Josheva. Just show up. Reminding you, when you show up for yourself, the world will show up for you. Salamat. Bye!